Master Jet, mag-ask lang po. Meron akong deduction ng overpayment sa PVP for this month of October and November. So, siguro sa payslip niya nakalagay doon no, yung start ay October tapos yung termination is November. Tapos meron din akong deduction noong August yata yon na parang almost 4,000 kasi may personal leave po ako noong May 31 to June 2, 2023. Pwede pakisagot? Thank you po sa sagot. So bakit meron siyang PVP overpayment ngayon? Noong August, meron na siyang deduction dahil doon sa kanyang personal leave. Uunahin muna natin yung deduction noong August ha. Kapag tayo for the part ng teachers, kapag nag-personal leave ang isa pong guro, yun po ay leave without pay. Leave without pay kasi hindi mo pwede gamitin yung service credits mo for personal leave. Diba? Yun ay pwede gamitin lamang kapag sick leave. Ayon po sa DepEd Order number 53, Series of 2003. Ngayon, dahil ikaw ay naka-personal leave without pay, so of course, without pay talaga. Meron talaga siyang deduction doon sa inyong sahod. Dahil doon sa pagiging without pay ng inyo pong naging leave. Ngayon, pagdating natin dito ngayon sa computation nating PVP or Proportional Vacation Pay, alam po natin na yung PVP mo ng isang guro ay kumpleto yan only kung kumpleto rin yung service niya sa loob ng isang school year. So, dahil meron kang personal leave without pay during the school year, yun po ay bawas doon sa actual service mo. Okay? Dahil binawasan yung actual service mo dahil sa personal leave, it follows na hindi na kumpleto yung serbisyo mo. So yung makukuha mo na proportional vacation pay days, PVP days, ay hindi na rin maging kumpleto kasi directly proportional sila. Ngayon, kung hindi kumpleto yung service, hindi kumpleto yung PVP, and then dumating yung July and August na kumpleto ang sahod na natanggap mo, then it shows na sobra yung nakuha mong sahod during the PVP period. Kasi yung dapat sana makuha mo ay hindi kumpleto. Dapat kulang siya dahil doon sa personal leave mo. Ngayon nabigyan ka ng kumpletong sahod, so sobra yung nabigay sa iyo ni DepEd. So yun ay kukuliktahin from you through a PVP overpayment deduction sa inyo pong payslip, sa inyo pong sahod. So para po na mawala yung utang mo sa DepEd dahil sumobra yung natanggap pong sahod noong July and August, so i-deduct nila yan from your salary. So depende na po yung halaga and yung option ay nasa kamay po ng PSU ninyo. Kung masyadong malaki, then that's the time na yung ginagawa ng iba ay naging inactive sa loob ng isang buwan para mabayaran talaga ng malaki yung overpayment. Pero kung maliit lang naman, sa case, tulad po ng case na ito ay ilang araw lang naman yung kanyang leave, so it means na yung kanyang PVP ay maliit lang din yung kulang. So yung for overpayment ay maliit lang din. So ginawa ay salary deduction. Sa case na ito, 2 months yung pag-deduct, hindi din po natin alam kung magkano yung deduction per month. So yun po, yun yung reason kung bakit mayroon kang PVP overpayment, kung bakit parang sa palagay mo ay naging doble yung deduction kasi may deduction na noong nag-leave ka, tapos may deduction pa ngayon na doon sa PVP, parang naging doble na iisa o same day lang naman yung naging absences mo. Pero yun kasi yung reason talagang mayroon kang deduction kapag nag-absent ka na without pay. That's given. That is explanatory, self-explanatory. Ngayon, dahil kulang yung nakuha mo na PVP at sobra yung natanggap mo na sahod na parang pag-monetize doon sa PVP mo, ay talagang mayroon kang utang sa inyong agency.
So yun ay kukuliktahin muli, no? Dahil po dyan sa case na yan. So yun po ang explanation kung bakit na meron kang deduction sa PVP kahit meron ka ng deduction noong ikaw ay nag-leave without pay.